Ayun o. Di ba? Ay, naiiba po itong ating topic ngayon dahil ito naman po talagang channel natin ay hindi po sa kung ano pa man, kundi nakalagay po yan dyan sa description na ito pong channel natin is just for helping poor people. Ayan po. At bago po tayo magpatuloy sa ating topic ngayon ay nais ko lamang pong batiin lahat itong aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po. Actually po, ito ay noon po kasing yung sinasabi ko pong pangpaswerte dyan ng bagong taon. Dahil nga po, hindi ko po na-consider yung mga OFW natin, ay nasa isip ko po na gumawa ng panibagong vlog para dito sa mga OFW natin na kung saan po ay totoo naman po at kagaya nga po yung may nag-comment dyan, hindi raw sila makapaglagay ng bigas doon sa pintuan nila kasi nga po baka mamaya sitahin sila ng amo nila, akala nila kung anong pinaggagawa. Tama naman po yon. Kaya nga po yun ay nasa isip ko na po ang gumawa ng panibagong vlog para doon at panibagong pagtuturo na iba po kasi yon. Anyway, yan po ang abangan ninyo. Sa linggo po, linggo, hindi po ngayon darating na linggo, ngayon po ay ano ngayon, Biyernes, ay Sabado po ngayon. So linggo, hindi po ngayon darating na linggo, kundi sa isang linggo po, January 13 po. Ayan, maliwanag po yan ha. January 13 po, linggo po yun, abangan nyo po yung uploaded video ko. At para po masundan ninyo ng malinis na malinis, masundan nyo ng tama yung aking ibibigay na instruction. At kagaya nga po nito at napapabayaan ko na po itong aking mga followers talaga na talaga namang nandoon yung paniniwala doon sa ating mga tinuturo na kung saan naman po talaga ay nangyari naman po talaga at napatunayan naman po nandiyan sa comment, sinasabi ko na nasa comment naman po talaga yan. At sabi ko nga po, ano bang mapapala ako rito kung magtuturo ako rito nang wala namang katotohanan? At isa pa po, ang sinasabi ko po rito, kung ano po yung itinuro ko, yun po yung nangyaring totoo sa buhay ko mismo. Kaya ko po alam ituro sa inyo. At dahil nga po dyan sa maraming comment na yung mga OFW natin ng bagong taon na yan, ay hindi ko po na-consider yun dahil nawala po sa isip ko. Pero ito pong i-upload ko sa susunod na linggo. Hindi po ngayong darating na linggo kasi Sabado ngayon, kinabukasan linggo, hindi po. Sa susunod pa po, yan ay January 13 po. Yan po ang aabangan ninyo. Kaya nga po mayroon pa pong isang linggo kayo na para ipakalat itong sasabihin ko sa linggo at yun po ang dapat ninyong sundin. Yun po, ito pong aking kuwan ito. Hindi ko naman po sana gagawin to, kaya lang marami pong request. Kagaya po, mayroong ayaw ko na pong banggitin, mismong nag-message po, kaya kanina lamang sa akin, OFW po dyan sa Hong Kong, na kung saan ay tinatanong ko kung po pwede raw ba na gawin niya ngayon kahit na hindi yung bagong taon ng kako. Kalimutan mo na kako yon dahil iba yung ituturo ko dito sa lahat ng mga OFW. Kasama na po dyan yung magbabalak na pupunta palang abroad, OFW, kasama na po kayo dito. Kaya nga po, sa makakapanood po dito ngayon, ipakalat nyo na po ito. Tawagan nyo na po yung mga kamag-anak na nasa abroad or yung bago pa lang po mag-abroad o po, plano pa lang mag-abroad. Kasama po dito sa ituturo ko sa darating na linggo. Hindi po ngayong linggo nito, sa January 13 po yan, linggo. Umaga po yan, i-upload ko po yung ituturo ko sa inyo. At yan po ang dapat ninyong sundin para sa ganon ay tingnan natin. At sabi ko nga, kung tumalab po sa akin, yun naman po ang i-apply ko sa inyo, yun naman po ang ituturo ko sa inyo. Basta ang lagi ko pong sinasabi rito, yun.
mayroon po tayong matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi yun lang naman po ang ginawa ko. Okay, so yun po ang kunin nyo. Actually, yun pong nag-message yun sa akin na nandiyan nga daw sa Hong Kong. Ayan, kagaya nan, ikaw mismo, Miss Susan. Alam ko, yun dyan sa kwan, mayroong isang area dyan eh. Hindi ko nalimutan ko na lang kung ano yung pangalan ng isang area dyan. Yung malapit sa Mandarin Hotel. Dyan po nagkakatipon-tipon yung mga Pilipina na ating mga OFW. Nandyan po yan. Dadaan ka dito sa may, dadaan ka rito sa may Mandarin Hotel, tapos konting ganyan mo, nandoon po nagkakaipon-ipon yung mga Pilipina nating mga OFW. Kaya pagka isang linggo pa naman po yan, ay ipamalitan mo na rin po sa iyong kapwa OFW dyan na sa January 13, linggo ng umaga, mag-upload ako dyan, papanoorin nyo at yan ang susundan ninyo. At yan lang naman po yan, isang area lang naman po yan na pinag-iipon-ipunan ng mga Pilipina dyan eh. Hindi ko lang po, nalimutan ko lang po kung anong tawag dyan, kung anong lugar dyan, basta yung dadaan ka ng Mandarin Hotel. Kaya ko po alam yan, dahil nga po ilang beses po tayo magpabalik-balik dyan sa Hong Kong, kaya po alam ko yung sinasabi ko. Madalang po yung mga OFW na pupunta doon sa Pictram. Alam ko yung Pictram. Yan po yung iaakyat ka ng train na halos hindi na makaakyat sa sobrang tarik ng Pictram na yan. Yan, Pictram na yan. Kaya nga nung nakasakay ako dyan dati, pagka sabi ko, pag nalagot ang kable nitong train na ito, hindi naman actually train, kundi train-trainan lang, yung talagang sasakyan lang papunta doon sa tuktok. Kaya nga Pictram. Yan yan. So alam ko po yan. At nandiyan po yung mga mamimili ka na lang din ng mga pagkain dyan. Marami pong pagkain dyan sa taas ng Pictram na yan. Yan, kaya alam ko yan. So kung iisipin mo, pagka nalagot yung parang train na yun na iaakyat ka hanggang doon sa tuktok, pag nalagot yan, sigurado, gutay-gutay ka dahil ang taas po nun. Yan yung Pictram. At doon po sa kabilang side naman, kung gusto mo ng mga original na mga Giordano, sasakay ka na nga yung parang ferryboat. Maliit na ferryboat yan. Baya dagat po yan. Yan yan. Kaya alam na alam ko po yan dahil sabi ko nga po halos lahat naman talaga ng bansa narating ko. Kaya alam ko yung sinasabi ko. Ay kayo na yung magtrabaho sa isang multinational, international airline company for 15 years po yan. Kaya alam ko po yung sinasabi ko. Ganon din po yung sa Southern California. Ayan. Sa totoo lang po yung mga hindi nakakaintindi, yung hindi nakakaalam. Sobrang bilib na bilib dito sa mga Amerikanong ito. Pero ang totoo niyan, kung ako lang ang tatanungin, mas masarap pa po ang buhay dito sa atin kung tutuusin. Napakayaman po nitong ating bansa. Sa totoo lang, kaya nga po ganun nila ako magbura. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, hindi ako magmumura dahil gusto ko concentrate ako ngayon dito sa ating mga OFW dahil nga parang nakalimutan ko na, pabayaan ko itong mga OFW natin na kung saan ito naman talaga ang sentro na kaya nag-create tayo ng YouTube channel natin ay para dito sa ating mga mahihirap na kababayan at dito sa ating mga OFW. Ayan po. Diyan sa Southern California, kung sino po ang nakarating diyan, nandyan po ang napakaraming mga walang bahay, mga taong homeless. Yan. Homeless po. Walang mga bahay. Nandyan niya, nagdidikit-dikitan niya, nakatent. Or either, yung may mga sasakyan lang po. Ang ginagawa ng bahay, diyan sila natutulog sa yung may mga sasakyan. Pero yung walang sasakyan, tent po yan. Yung tent na parang pagka nag-excursion kayo, ganun lang po. Kaya,
Kung dito sa atin, tama, mayroon tayong squatter area, mayroon tayong squatter dito. At least, bahay po. Pero diyan sa kanila, lalo na diyan sa Southern California. Kung sino po ang nakarating diyan ay mag-comment po kayo kung ito pong sinasabi ko ay totoo o hindi. Marami po ang homeless diyan. Kaya nagtataka lang ako kung bakit itong Amerika na ito napakayabang. Alam niyo kung bakit ko sabing mayabang? Kasi tumutulong sa mga bansa, kung sa sino-sinong bansa. Pero hindi niya magawa ng paraan, hindi niya magawa ng tulungan itong mga homeless na mga kababayan nila. Marami pong mahihirap diyan. Tingnan nyo. Isa pa. Ito yung pinakasikat na kung saan ay dito yung mga sikat na mga tawag dito, sports. Yung kagaya ng boxing, kung ano-ano, lahat na sugalan, dyan po naman yan sa Las Vegas. Las Vegas po yan. Talagang akala mo, dito sa Las Vegas na ito, akala mo, talagang langit ka na. Napakaganda naman talaga. Pero sa western side ng Las Vegas, Mario, napakarami rin pong mga homeless dyan. Walang mga bahay na kung saan-saan po yan. Mayroon pa mga po sa ilalim ng tulay nakatira. Hinahabol ng mga pulis yan. Yan po yan. Pero kung doon ka lang talaga nakakonsentrate dyan sa Las Vegas, lalo na po dyan sa MGM. Yung kung saan po nakikipaglaban ng suntukan ito si Manny Pacquiao. Yan, sino itong boksingirong sikat na ito, si Mike Tyson. Diyan po yan ang bahay niya sa Las Vegas. Napakarangya ang pamumuhay diyan sa Las Vegas na yan. Pero sabi ko nga po, sa likod noon ay napakarami din po mga naghihirap na mga Amerikano. Ayan. Talaga makikita mo sa Las Vegas, kala mo talagang tawag dito, heaven. Kasi nandiyan na lahat. Kasi nandiyan nag-ipon-ipon lahat ng mga sugalan, mga sports complex, nandiyan na yung mga casino, nandiyan yung Casino Royal, yan isang masikat diyan, yung Casino Royal na yan. Maraming mga casino diyan. Diyan na nag-ipon-ipon yung mga yung mga pasugalan. At ang nakakalungkot po nito, kaya sabi ko nga wala akong bilib din sa mga Amerikano ito. Yung tulong-tulong nila dito sa atin. Pag nakausap ko nga ito si Joe Biden ito, sabihin ko sa kanya, harap-harapan yung pamumukha ko sa kanya. Nasabihin ko sa kanya, you better stop helping other country and you must fix first your citizen. Kasi napakarami talagang kanyan, mahirap. Noong nasa airline pa po ako, yan yung una kong napuntahan yan. Yan, Southern California, yan nga, Las Vegas na yan. Tapos, kung pa yan, kung di ako nagkakamali, 15 years ago yun. Tapos, bumalik ako dyan, last 2 years ago lang, nandyan ako sa Las Vegas. Alam nyo ba, talagang bigla akong nalungkot doon sa nakita ko. Dahil kung noon, napakadalang pa yung mga prostitute noon dyan sa Las Vegas. Pero ngayon, rampan na yung mga prostitute dyan. Kaya ngayon, yan na yung pwedeng bansagan natin na prostitute capital, yung Las Vegas na yan. Ngayon, yung mga nakapunta na dyan, parin nyo ako, kontrahin nyo ako kung hindi totoo itong mga sinasabi ko. Kaya, yun ang hindi ako bilib dito sa mga Amerikano nito. Nagpapasikat sila doon sa mga ibang bansa, tinutulungan nila ako, no? Tumutulong naman kahit paano. Pero, di ba, mas dapat nila munang unahin yung mga kababayan nila nalulung na sa prostitusyon, lulong na sa mga droga, yung mga netizen nila. Dito sa atin, kung may prostitusyon man dito,
ay hindi lantaran. Kumbaga parang kanyan, parang kumbaga patago-tago pa yan at hindi talaga rampant at hindi talaga yung makikita mo talaga doon diyan sa Las Vegas ngayon. Last 2 years ago pala. Last 2 years ago nakabalik ako diyan sa Las Vegas. Ganun pa rin ang nakita ko, lumala yung Las Vegas. Nung pumunta ako sa Southern California, mas lumala pa rin yung mga homeless na mga Amerikano. See? Ganyan mga yabang. Kagaya dito sa atin. Sobrang kaya yabang natin, sobrang mga natin. Sa sobrang kayabangan, sari-sari yung mga pinagbibili nito mga politikong ito na sobrang mamahalin, pero dito sa atin napakahirap, mas dito sa atin napakaraming mga wala nang makain. Ganyan, parehas lang ang ugali itong Amerika at saka itong Pilipinas, mayayabang. Anyway, hindi ko itatapik yan dahil nga ayoko mag-init ang ulo ko, dahil nga dito ako nakakonsentrate dito sa aking mga subscribers. Ulitin ko lang po sa lahat, yung po makapanood dito, kung mayroon po kayong kamag-anak na plano o nagbabalak na mag-abroad, panoorin niya po yung video ko na i-upload sa linggo. Sa susunod na linggo, January 13. Ayan, January 13 po, umaga po yan. Dahil yung ipapagawa ko sa inyo ay wala pang pagkakaiba halos doon sa ipinagawa ko sa inyo noong bagong taon. Ganon din po ang oras, alas 12 po natin gaganapin. Pero may mga naiiba po doon since na hindi ko talaga na topic ito nung bagong taon dahil na wala sa isip ko na mayroon pala tayong mga followers diyan sa abroad na kung saan ayan ay mga OFW natin. At kanina para na konsensya tuloy ako na nag-message sa akin na kung pwede raw gawin niya kahit na hindi na yung bagong taon. Sabi ko, kalimutan mo na kako yan dahil mayroon akong gagawin, sabi kong ganyan, na ituturo sa inyo para lang sa inyong mga OFW. Yan ang sinagot ko. So kung mapapanood mo itong video kong ito, abangan mo yung i-upload kong video sa linggo, sa isang linggo, January 6. Ituturo ko po sa inyong lahat dahil hindi ko po akalain na napakarami pala nating mga taga-subaybay dyan sa abroad, sa Canada, sa Australia, sa Amerika, sa Hong Kong, Singapore, Taiwan. Napakarami po pala tayong mga silent viewers dyan. Na ngayon ko lang po talaga nalaman. Anyway, kaya ko naman nasabi ito dahil may mga message po sa akin. So, paumanhin po ang aking hinihiling sa inyo kung hindi man po kayo napasama noong January, noong bagong taon, kasi nga po talaga nawala sa isip ko kasi kala ko wala akong mga followers abroad, yung pala napakarami. So, ganun pa man ay hindi pa po huli ang lahat dahil sabi ko nga po na iba po itong ituturo ko sa inyo kasi nga hindi po naman talaga applicable yung itinuro ko dito na taga rito sa Pilipinas noong bagong taon kasi pag labas nila ng pintuan nila may lupa na. Tama nga naman yon. Yung mga sa abroad wala kang makitang lupa. Yan. So iba po yung ituturo ko sa linggo at yun po ang abangan ninyo. Lahat po yan since na marami pala akong mga followers at mga subscribers dyan sa abroad, yun po ang gawin ninyo para po makatulong na rin po kayo sa inyong kapwa OFW. I-message nyo na po sila na abangan po yung aking i-upload sa isang linggo. At sabihin nyo na rin po na mag-subscribe na rin dito sa ating channel para lalo akong ganahan doon sa mga ituturo ko pa. Marami pa po akong mga ituturo para po sa inyong ikabubuti. So, yan po ay malalaman ninyo, maririnig po ninyo sa isang linggo, January 13. Umaga ko po, i-upload ito alas 8 ng umaga. At kasi
mayroon pa po kayong time kasi alas 12 pa rin po natin gagawin yung aking ituturo sa linggo. Ayan po at basta po ang sa akin dito kung ano po yung nangyari sa akin, kung ano man po yung pinagdaanan ko at kung ano yung ginawa ko sa buhay ko, yun lang din po ang ituturo ko sa inyo. Dahil ang gusto ko po rito ay kung ano po yung narating ko. Kung ano po yung nakamit ko sa buhay, gusto ko po makamit din ninyo. Sinabi ko naman po yan sa inyo na wala naman po talaga akong tigil dito sa pagdarasal na sana lahat ng mga naniniwala sa akin, lahat ng mga nagtitiwala sa ating Panginoon ay hindi imposible na umangat din sila sa buhay kasi yun po ang talagang nangyari sa akin. Ngayon po ay siguro may mga nagtatanong ano raw ba yung i-connect. Yun pong i-connect na yun ay hindi po kanyon, hindi po text at hindi rin po kuryente na i-connect ko kayo. Kasi kung papaano akong i-connect ng matanda na nakaiwan ng batong yan na nandyan sa akin, yun din po ang gagawin ko para sa inyo na ma-connect kayo sa ating Panginoon. Yan po yun po ang ibig ko sabihin. Kasi mayroong pilosopo dyan na nagsabi, anong klaseng connect daw? Ano daw yun? Telepono. So anyway, pabayaan na po natin yung mga ganong pilosopong tao. Basta po ang sa akin, sumunod lang doon sa instruction ko, yung naniniwala. Pag hindi po kayo naniniwala, huwag na po. Unang-una, ano po ba ang mawawala sa akin kung ayaw niyong sumunod sa akin? Di po ba? Pag hindi po ba kayo sumunod sa akin, malulugi ako? Hindi po. Dahil unang-una, hindi ko naman po pinababayaran to sa inyo. Di po ba? At kung sumunod ba kayo dito sa akin, ay kayo ba naman ay malulugi? Hindi rin po. Kasi unang-una, wala po kayong binayaran sa akin. Wala po. Kundi sumunod lang po doon sa instruction ko, ayan naman po ay, sa totoo lang po, yung pagbibigay ko lang ng oras na yan sa inyo, kasiyahan ko na po. Yung pagtuturo ko po sa inyo kung paano pong umasenso sa buhay at kung paano pong swertehin at kung paano pong yumaman, kaligayahan ko na po. Hindi ka naman yayaman kung hindi ka swinerte. Dapat swinerte ka muna bago ka yumaman. Di ba? Agree or disagree? Ganun lamang po yun. Kaya ang sa akin lang po rito ay lagi ko sinasabi dahil unang-una, gagawin ko yung parte ko. Gawin ninyo yung parte ninyo. Kasi itinuturo ko naman po sa inyo na ang pangunahin natin ditong isa isip, isa puso ay ang ating Panginoon. Yun po eh. Wala pong ibang tutulong sa atin. Wala pong ibang gagabay sa atin kundi ang ating Panginoon. Kaya maniwala po kayo sa akin o hindi. Kung inyo pong nakita at sinabi ko naman po sa inyo yung kasaysayan ng buhay ko na lalo nung maliit ako na wala po akong makain. Kaming mga pamilya. Kahit gustuhin pa namin kumain pa dahil gutom pa kami, hindi na po namin nagawa kasi kakarampot lang po yung nadilin siya nung nanay ko na pagkain na kailangan lang namin parti-partihin sa amin na buong pamilya. Tandang-tanda ko po yun at yun hindi ko makakalimutan. Dahil yun po talaga ang totoong nangyari. Kaya paulit-ulit ko po sinasabi ito dahil sus,
Yun po. Gutom pa ako. Gusto ko pang kumain, pero wala na pong pagkain kasi nga pinarty-party lang namin. Ganun po eh. Kaya naman hina-highlight ko ito sa inyo. Dahil kahit papaano mayroon kayong guide kung papaano ang sumampalataya. Kung papaano ang magtiwala sa ating Panginoon. Yun lamang po eh. Dahil naniniwala ako, pag hindi po tayo nagabayan ng ating Panginoon, wala rin po yan. Ito bang nakamit ko na ito? Sige nga, imagine nyo na lang po, yung isang tao na ako, na nasa probinsya, ang, hindi nga bahay eh, ang dampa, kawayan, kugon ang bubong. Pag hindi pa nagkalkal ng kamote o balinghoy ang aking mga magulang, hindi kami kakain. Imaginin niyo po yan. Ito sinasabi ko. Pero yung time na yon, sabi ko nga po, napakabata ako nung time na yon, na sinabi ko sa sarili ko, isip ko, hindi ako po pwede sa ganito. Kailangan hanapin ko ang kapalaran ko sa ibang lugar. Dahil nakita ko na po yung mga magulang ko eh. Tumanda na lang po sila. Sabi ko, tumanda na lang sila hanggang sa namatay sila. Lahat mga kuko nila, kuko sa kamay at kuko sa paa, puro putik yan hanggang namatay na lang sila. At dahil po dyan, nagdesisyon ako na umalis nga. Katatapos ko lang po ng elementary yun. At talagang tinapos ko lang yung elementary ko noon. Saka ako umalis. Dahil sabi ko sa sarili ko, ano mang mangyari, patatapusin ko ang aking sarili. Pero nabanggit ko na po dyan kung ano mga natapos ko. Pero hindi ko na po kailangan ulit-ulitin dito. Sino nga ba ang mag-aakala yung isang patay gutom na nandito sa probinsya na ako nga po yun, ay ito na. Ano pa ba ang hahanapin ko? Sige, babanggitin ko. Properties. Sobra-sobra po itong mga napundar kong mga properties ito. Sasakyan. Hindi ko na po kailangan ipagyabang sa inyo dahil makikita nyo naman yan. Ano bang mga sasakyan? Lahat ng klaseng sasakyan nasa akin. Sasakyan pandagat, mayroon din po ako. Imaginin nyo lang po kung kanyan. Imaginin lang po kung gaano ang mga presyo ng mga yan. Bumili kayo ng Mercedes-Benz ngayon, magpa-research kayo kung magkano ang Mercedes-Benz, magkano ang BMW, magkano ang Cadillac. Dito po, mamaya ipapakita ko yung Cadillac ko. Ito po sa pagtapos ng video, yung tapos ng video, yung ilalagay ko po diyan. Sino ang mag-aakala na yung patay gutom ma-acquire ko itong mga ganito? Doon sa mga nakasubaybay nga, sino ang pwedeng magtayo yung isang patay gutom makakapagtayo ng 10 building na ngayon ay nakatayo na at nag-ooperate na yung solar panel manufacturing company ko. Yung iba pang mga business ko. Pero hindi ko na babanggitin dito yung mga iba pa.
Kaya ko naman po binabanggit ito hindi para magyabang sa inyo. Binabanggit ko po ito kasi gusto kong imagine ninyo yung isang hampas lupa at patay gutom na acquire ko itong mga ganitong mga karaming mga properties. Hindi po ako nagyayabang. Hindi ko po pinagyayabang yan. Dahil unang-una po, ito po ang pakatandaan ninyo sa akin. Hindi ko po pag-aari itong lahat ng ito. Ano man po yung nabili ko, ano man po yung napundar ko, kahit kailan po, wala po akong pag-aari. Yan po ay ipinahiram lang po sa akin ng ating Panginoon. Ano bang oras pwede po niyang bawiin sa akin yan? Kaya nga po, ang sinasabi ko po rito, wala po akong pag-aari ni ano paman. Damit, hindi ko rin po pag-aari. Kung ano po yung nakikita ninyo, kung ano po yung nakikita ninyo dito sa garahe ko, wala po, hindi ko po pag-aari yan. Pag-aari po yan ng ating Panginoon na ipinahiram lang po sa akin, ipinagkatiwala lang po niya sa akin. Yun po ang gusto kong itanim sa inyong isipan na kapag ka nagtiwala ka at sumampalataya ka sa ating Panginoon, pagkakatiwalaan ka niya. Yan po yung nangyari sa akin. Ngayon, dahil ba sa masasabi kong nasa akin lahat, bili ba dito ako, bili doon, kain dito, kain doon, hindi po. Nahihiya po ako. Lalo na po kung pumasok ako sa restaurant. Madalang po akong pumasok sa restaurant, yun ay po kung gutom na po ako, na talagang wala na akong masulingan. At alam niyo po ba, bago ako pumasok ng restaurant, halimbawa gutom na ako, sabi ko, Lord, paumanhin, sorry, gutom na lang po ako, kaya dito na po ako kakain. Ipinagpapaalam ko pa po yan. Mayroon akong bibilhin, ipinagpapaalam ko po yan. Dahil nahihiya nga po ako na gastusin ang pirang pinagkatiwala niya sa akin. Bagamat hawak ko ay hindi ko po masabing akin. Dahil nandun po yung aking isip na yan ay pinagkatiwala lang sa akin. At ayoko pong sirain yung pagtitiwala niya sa akin. Kaya siguro yung may vlog ako diyan yung bagong taon, Pasko, wala po talaga akong handa. Nung bagong taon, isang tasang kape lang po ang aking iniinom-inom dito habang nagmumuni-muni ako kung papaano kong tulungan itong mga mahihirap kong kababayan. Yan po ang totoo diyan. Kaya nga po, madalas niyong naririnig sa akin yung halos magmura na ako rito. Dahil nga po ako nga po talaga nakakakita personal dahil nga natutulungan ko rin po yung mga taong yan. Kaya ganun na lang po ang galit ko. Pero pipilitin ko po ang sarili ko na huwag nang magmura. Dahil parang may nararamdaman din ako na parang hindi nagugustuhan ng ating Panginoon yung ganong style ko. Parang ang sinasabi niya, ipaubaya mo sa akin yan, huwag kang gagawa ng mga ganyang bagay na ayaw ko. Parang yun ang mensaheng ipinapaabot niya sa akin. Ganon po ako kamahal ng ating Panginoon. Pagka nakakagawa na ako ng medyo labag na sa Kanya, pinapaalalahanan niya ako. Kaya akala nyo lang, ganon katigas ako. Tama. Maaring hindi ka nagkamali. Pero, pagdating po sa nakikita ko, itong mga kababayan kong hindi na kumakain halos,
Diyan po ako mahina. Uulitin ko lang po mga kababayan ko, lalo na yung mga subscribers ko, lalo dyan sa abroad. Sabi ko nga po, tawagan nyo na, i-message nyo na yung inyong mga kaibigan para magbenepisyo rin po sila doon sa ituturo ko sa isang linggo po yon, January 13. At yun po, at para masundan nyo po yon. Alas 8 po ng umaga ng January 13, linggo po yon, ay panoorin nyo po yung i-upload ko at yun lamang po ang sundin ninyo para sa ganun ay kahit papaano ay makatulong ako sa inyo sa ganung sa pamamagitan ng mga nalalaman ko, sa pamamagitan ng personal na experience ko. Gusto kong i-apply din sa inyo dahil kung gusto ko kung ano yung narating ko ay mahigitan nyo pa. Dahil unang-una matanda na rin po ako. Kaya pero gusto ko lang din pong sabihin sa inyo, bagamat nabanggit ko na ito, gusto ko lang ulitin po sa inyo na yung isang patay gutom at hampas lupa na galing dito sa probinsyang ito, sa ngayon ay nagkaroon ng mga pinapag-aral, mga scholar na mga kababayan natin. Yan po ang mga ginagastusan ko, maliban pa po doon sa mga iniikutan ko. Pero regular na po yun, yung mga scholar ko na napakarami po yan. So maraming salamat po at nawa yun pong ituturo ko sa inyo ay tatalab sa inyo. Yun pong ituturo ko para sa ganon ay kayo rin, pagka narating nyo yung narating ko o mahigitan nyo pa, gusto kong sabihin sa inyo na ituloy nyo yung pagtulong sa inyong mga kapwa mahirap. Maraming salamat po at pakaingat po kayo. I love you all.